Walang sinuman ang makakaisip sa kung ano ang magaganap noong madaling araw ng Setyembre 16, 1994 sa isang simpleng apartment sa Carmona, Cavite. Nang magising ang 7 buwang buntis na si Isabel, malamig at walang laman na ang katabing espasyo sa kanilang kama. Ang kanyang asawang si Jose Joey Cruz ay naglaho na parang bula. Ang susi ng pinto ay naroon pa rin at ang kanyang pitaka at mga ID ay naiwan sa bahay. Lumabas siyang nakapambahay lamang at sa sumunod na 13 taon, hindi na siya muling nagpakita. Nagsimula ang masusing paghahanap ng mga pulis at ng kanyang pamilya, ngunit wala ni isang bakas na natagpuan. Ano ang dahilan ng biglaang pagkawala ng isang 32 taong gulang na padre de pamilya sa kalaliman ng gabi? Ano ang nangyari sa isang masipag at mapagmahal na asawa? Pagkalipas ng 3 taon noong 2007, sa araw na ginigiba na ang nasabing apartment para sa isang bagong proyekto, isang liham ang natagpuan ng mga construction worker sa isang hindi inaasahang lugar. Sa liham na iyon, na itinago sa loob ng pader, sa loob ng 13 taon, nakasulat ang buong katotohanan. Ang nilalaman nito ay yumanig sa buong pamilya at naglantad ng isang nakakagimbal na kwento na kahit ang mga investigador noon ay hindi inasahan. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Joey Cruz noong madaling araw na iyon ng 1994? Ito ang pagsisiyasat sa pagkawala. Unang kabanata, ang huling karaniwang araw, gabi ng Huwebes, Setyembre 15, 1994. Ang isang residential compound sa Carmona, Cavite ay abala sa mga empleyadong pauwi mula sa trabaho at mga may bahay na naghahanda ng hapunan. Noong panahong iyon, ang Cavite ay simbolo ng mabilis na pag-unlad sa labas ng Metro Manila. Mula huling bahagi ng 1980s, nagsimula ang malawakang development at maraming mga batang mag-asawa ang nagsimulang manirahan dito. Kabilang sa kanila ang mag-asawang Jose Joey Cruz, 32, at Isabel Isa Reyes Cruz, 29. 3 taon ng kasal, simple ang kanilang pamumuhay sa isang 2-bedroom apartment. Si Joey ay isang bookkeeper sa isang pagawaan sa Laguna Technopark. Kilala siya sa pagiging masipag at metikuloso, kaya't pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga katrabaho. Si Isa naman, na 7 buwang buntis, ay nakatuon sa pag-aasikaso ng kanilang tahanan. Puno ng pananabik sa kanilang panganay, palagi niyang ikinukwento kay Joey ang mga nangyari sa kanya sa buong araw pag-uwi nito. Ang pakikinig sa classical music at paggawa ng mga damit ng sanggol ang kanyang naging pang-araw-araw na gawain. Nang araw na iyon, umuwi si Joey bandang 6:30 ng gabi, gaya ng dati. Nandito na ako, bati niya pagbukas ng pinto. Napansin ni Isa na tila mas pagod ang kanyang asawa kaysa karaniwan. Pagod ka ba sa trabaho, mahal? Tanong niya. Hindi naman, ayos lang. Medyo marami lang ginawa. Sagot ni Joey. Ang kanilang hapunan ay sinigang na baboy at adobo na buong pagmamahal na inihanda ni Isa. Kahit masela ng kanyang panlasa dahil sa pagbubuntis, mas inuna niya ang mga paboritong pagkain ng kanyang asawa. Habang kumakain, pinag-usapan nila ang kanilang magiging anak at nagbahaginan ng mga masasayang sandali. May pangalan na ba tayo? Tanong ni Isa. Mahaba pa naman ang panahon. Pag-isipan natin ng mabuti, tugon ni Joey. Pagkatapos kumain, tinulungan ni Joey si Isa sa paghuhugas ng pinggan, isang ugali niya bilang pag-aalaga sa buntis niyang asawa. Pagkatapos, umupo sila sa sala at nanood ng telebisyon. Isang sikat na primetime teleserye ang palabas. Mahilig si Joey sa mga kuwentong may kasaysayan, kaya hindi niya ito pinalalampas. Bandang 9 ng gabi, sinabi ni Joey na inaantok na siya at mauuna ng matulog. Medyo maaga ito kaysa sa dati, ngunit inisip ni Isa na baka stress lang ito sa trabaho. Sige mahal, pahinga ka na. Susunod na rin ako, sabi niya habang pinapapasok si Joey sa kanilang silid. Naiwan si Isa sa sala, naggansilyo ng isang maliit na bonnet para sa kanilang sanggol.
Bandang 10:30 ng gabi, dinalaw na rin siya ng antok. Pumasok siya sa silid at nakitang mahimbing na ang tulog ni Joey. Ang marahan at regular na paghinga nito ang tanging tunog sa loob ng tahimik na kwarto. Dahan-dahan ding humiga si Isa at natulog. Kahit mababaw ang kanyang tulog dahil sa pagbubuntis, naging mahimbing ito ng gabing iyon. Ang huling tingin niya sa orasan ay bandang 11 ng gabi. Noong mga oras na iyon, tahimik pa ring natutulog si Joey sa kanyang tabi. Ikalawang kabanata, ang pagtuklas at pag-aalala. Kinabukasan, akin ng umaga, nagising si Isa sa kanyang karaniwang oras. Madalas siyang magising sa gabi para magbanyo, ngunit pakiramdam niya'y naging mahimbing ang tulog niya. Lumingon siya para gisingin ang asawa, ngunit nagulat siya. Walang laman ang puwesto ni Joey. Una niyang inisip na nasa banyo lang ito, ngunit bukas ang pinto ng banyo at patay ang ilaw. Baka maagang pumasok sa trabaho? Naisip niya, ngunit 6 pa lang ng umaga. Walang dahilan para pumasok si Joey ng ganoon kaaga. Kinabahan na si Isa at hinanap niya ito sa buong bahay, sala, kusina, banyo, maging sa maliit na balkonahe, ngunit wala si Joey. Ang mas nakapagtataka ay ang kanyang sapatos na pantrabaho ay naroon pa sa lagayan. Ang itim na leather shoes na lagi niyang suot ay maayos na nakasalansan. Nang tingnan ni Isa ang may pinto, lalo siyang naguluhan. Ang susi ni Joey ay nakasabit pa sa lalagyan nito sa tabi ng pinto. Palaging dala ni Joey ang kanyang susi kapag umaalis. Paano siya nakalabas kung naiwan ang susi? Dali-dali siyang bumalik sa sala at tiningnan ang mga gamit ni Joey. Ang pitaka niya ay nasa ibabaw ng lamesita kasama ang kanyang ID, pera at credit card. Maging ang kahanang sigarilyo at lighter ay nasa dati nitong pwesto. Hindi umaalis si Joey nang hindi dala ang kanyang sigarilyo. Inisip ni Isa na baka lumabas lang saglit na nakatsinelas para sa isang importanteng bagay. Ngunit ang kanyang mga tsinelas ay nasa may pinto rin. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalaki ang kanyang kaba. Hindi ganoon si Joey. Hindi siya umaalis nang hindi nagsasabi, lalo na sa madaling araw. At higit sa lahat, hindi niya gagawin ang isang bagay na ikababahala ng kanyang buntis na asawa. Ikatlong kabanata, pagsisimula ng investigasyon. Pagsapit ng 7 ng umaga, hindi na makapaghintay si Isa. Bilang huling pag-asa, tinawagan niya ang opisina ni Joey. Ngunit sinabi ng kumpanya na hindi pa dumarating si Joey. Kahit hindi pa 9 ng umaga ang oras ng pasok, sinabi ng mga katrabaho nito na wala itong dahilan para pumasok ng napakaaga. 8:30 ng umaga, tinawagan ni Isa ang kanyang biyenan. Nanay, wala po si Joey sa bahay mula pa kaninang madaling araw. Sa nanginginig na boses, ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Ang kanyang biyenang babae, si Aling Teresita Cruz at 60, ay labis na nag-alala. Agad silang nagbiyahe ng kanyang asawa mula Bacoor, Cavite, papuntang Carmona. 9 ng umaga, tumawag na rin ang opisina ni Joey dahil hindi pa siya dumarating. Ang head ng kanilang accounting department na si G. Ramon Villa ang mismong tumawag. May sakit ba si Joey? Hindi naman yan lumiliban nang walang pasabi. Sa boses ni G. Villa, mahihinuha kung gaano katiwalaan si Joey sa trabaho. 10 ng umaga, dumating ang mga magulang ni Joey. Si Mang Ricardo at Aling Teresita ay mas nag-alala pa sa kalagayan ng buntis nilang manugang. Isa, huwag kang masyadong mag-alala. Baka may pinuntahan lang na importante ang asawa mo. Ngunit hindi rin nila maitago ang sariling pagkabahala. Muling sinuri ng ama ni Joey ang buong bahay at napakunot noo. Hindi niya maintindihan kung bakit lahat ng gamit ng anak ay naiwan. Kakaiba, walang dalang pera, saan naman siya pupunta? Nasa loob ng pitaka ang 5,000 cash credit card at mga ID, isang malaking halaga noong 1994. 11 ng umaga, napagdesisyonan ng pamilya na i-report na ito sa pulis. Nagtungo si Isa
at ang kanyang biyenan sa Carmona Police Station para mag-file ng missing person report. Dahil sa kakaibang sitwasyon, nangako ang pulis na magsasagawa agad ng paunang investigasyon. Sa report, inilarawan si Joey, 5'8" ang taas, 68 kilogram, payat ang pangangatawan at itim ang buhok. Isang natatanging marka ay ang maliit na peklat sa kanyang kaliwang braso, isang alaala ng pagkabata. Bandang 1 ng hapon, dumating ang mga investigador sa apartment. Si SPO2 Marco Peña at 2 pang pulis ay nagsagawa ng pagsisiyasat sa lugar. Noong 1994, hindi pa laganap ang CCTV at modernong forensic science. Ang investigasyon ay nakasalalay sa testimonya ng mga saksi at pagtatanong sa paligid. Sinuri ng mga pulis ang loob ng bahay. Sa silid, naroon pa ang bakas ng paghiga ni Joey. May marka pa ng ulo sa unan at ang kumot ay nakatupi lang sa isang gilid na parang may tahimik na bumangon at umalis. May problema po ba o stress na pinagdadaanan ng asawa ninyo kamakailan? Tanong ni SPO2 Peña. Umiling si Isa. Wala po, parang dati lang. Kagabi, sabay pa kaming naghapunan at nanood ng TV. Walang kakaiba. Ang tanging nabanggit niya ay ang mas maagang pagtulog ng kanyang asawa. Pinuntahan ng mga investigador ang administration office ng apartment, ngunit noong panahong iyon, walang 24 oras na security guard. Mula tanpong ng gabi hanggang 6 ng umaga, walang nagbabantay. Kaya't walang saksi kung anong oras o paano umalis si Joey. Ang isa pang problema ay ang sirang elevator ng gusali na hindi gumagana mula pa noong Setyembre 14. Nasa 4th floor ang unit nila kaya't kailangan niyang gamitin ang hagdanan. Ibig sabihin, bumaba ang asawa ninyo mula 4th floor gamit ang hagdan, tanong ng pulis. Pero kung ganun po, dapat may narinig akong ingay, pero wala po talaga, sagot ni Isa. Sa katahimikan ng madaling araw, ang mga yapak sa hagdanan ay tiyak na maririnig. 3 ng hapon, sinimulan ang pagtatanong sa mga kapitbahay. Ngunit karamihan ay mahimbing na natutulog at walang narinig o nakita. Gayunpaman, ang kapitbahay sa tapat na si Aling Nena ay may naaalala. Mga bandang 4 ng madaling araw, nagising ako para mag-CR. Parang may narinig akong mga yapak sa labas, pero sandali lang at nawala rin, kaya binaliwala ko. Ngunit hindi niya matiyak kung si Joey iyon. Ang kapitbahay naman sa ibaba ay may sinabing may narinig siyang parang may bumagsak na bagay mula sa itaas, ngunit mabilis ding nawala ang tunog. Sinuri rin ng mga pulis ang entrance ng gusali at ang paligid, baka sakaling naaksidente si Joey. Ngunit wala silang nakitang anumang bakas. 5 ng hapon, nagpulong ang mga pulis at ang pamilya. Sinabi ni SPO2 Peña na wala silang nakitang senyales ng krimen. Ngunit idinagdag niya na napakapambihira para sa isang lalaki na umalis sa madaling araw nang walang dalang anumang gamit. Bukas, magsisimula kami ng mas malawakang paghahanap. Kung may maaalala pa kayo, tawagan niyo lang kami. Nang gabing iyon, sinamahan ng biyenan ni Isa. Masyado siyang natatakot mag-isa at para na rin may kasama sakaling may mangyari dahil sa kanyang pagbubuntis. Halos hindi siya nakatulog. Ang ama naman ni Joey ay magdamag na umikot sa buong subdivision, nagbabaka sakaling makita ang anak. Ngunit si Joey Cruz ay tuluyan ng naglaho. Ika-4 na kabanata. Ang patotoo ni Isabel. Sa 2 araw ng pagkawala, Setyembre 18, itinuon ng mga investigador ang pagsisiyasat kay Isa, ang huling taong kasama ni Joey. Dahil walang makitang problema kay Joey, base sa mga naunang testimonya, naging krusyal ang salaysay ni Isa. 10 ng umaga sa police station, formal na kinuha ang testimonya ni Isa. Isinaalang-alang ang kanyang kondisyon, kaya't naging maingat ang pagtatanong. Ayon kay Isa, normal ang kilos ni Joey sa mga araw bago ito mawala. Ngunit noong gabi ng Setyembre 11, medyo iba raw ito. Mas maaga siyang natulog.
mga 9:16, pumasok na siya sa kwarto. Sabi raw nito, pagod lang. Kahit paborito niya ang hapunan, hindi siya masyadong nagsasalita. Karaniwan, marami siyang kwento tungkol sa trabaho o sa baby, pero tahimik siya noon. Nang tanungin tungkol sa mga problema, naalala ni Isa ang isang pag-uusap nila noong nakaraang buwan. Sabi niya, kapag lumabas na ang baby, magiging masikip na ang bahay natin. Gusto niyang lumipat sa mas malaki, pero alam niyang magiging mahirap sa pera. Para sa mga investigador, ito ay isang normal na alalahanin ng isang magiging ama. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang mga pangyayari sa gabi ng pagkawala. Pagkatapos matulog ni Joey, naiwan si Isa sa sala. Pagsapit ng 10:30 ng gabi, pumasok na siya sa kwarto at tulog na si Joey. At ang kritikal na impormasyon, dahil sa pagbubuntis, nagising si Isa bandang 2 ng madaling araw para magbanyo. Sigurado siyang katabi pa niya si Joey noong mga oras na iyon. Kaya't ang oras ng pagkawala ni Joey ay sa pagitan ng 2 a.m. at 6 a.m. Sinabi rin ni Isa na may narinig siyang isang mahinang tunog. Hindi ko sigurado kung pinto o yapak, pero parang may narinig akong kaluskos. Pero hindi ako sigurado kung panaginip lang o totoo. Tinanong din ng mga pulis ang ugali ni Joey. Palagi siyang natutulog ng 11 ng gabi at gigising ng 7 ng umaga. Hinding-hindi siya umaalis sa madaling araw. Sinuri rin ang kanilang pagsasama. Ayon sa ina ni Isa, si Joey ay isang mabuting manugang. Ang ina naman ni Joey ay nagsabing hindi niya kailanman narinig na nag-away ang dalawa sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Sa pagtatapos ng araw, nag-isip si SPO2 Peña. Base sa lahat ng ebidensya, walang malinaw na dahilan para mawala si Joey. Maayos ang pamilya, trabaho at walang utang. Pero may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Bakit aalis ang isang tao sa ganoong oras at sitwasyon? Isang teorya ang lumabas. Baka hindi siya umalis ng kusa. Baka sa pilitan siyang kinuha. Ngunit sa sirang elevator at sa tahimik na gusali, imposible itong mangyari nang walang makakarinig. 5 kabanata, Paghahanap sa kawalan. 1 linggo na ang nakalipas, Setyembre 2023, at wala pa ring balita tungkol kay Joey. Pinalawak na ang paghahanap sa buong Cavite at kalapit na lugar. Sinuri ang lahat ng ospital at punerarya, ngunit wala. Tila naglaho si Joey sa mundo. Binalikan ng mga investigador ang kanyang nakaraan high school, kolehiyo, mga dating trabaho, nagbabakasakaling may tinatagong problema, ngunit wala. Ang tanging relasyon niya bago si Isa ay hindi seryoso. Sinuri muli ang kanyang pinansyal na katayuan hanggang sa mga 5, 6 at paluwagan, ngunit wala silang nakitang utang. Sa katunayan, regular siyang nag-iipon para sa panganganak ni Isa. Noong Setyembre 26, sinimulan nilang pag-aralan ang posibleng estado ng pag-iisip ni Joey. Baka mayroon siyang pinagdadaanang hindi niya sinasabi. Ang pagiging isang ama ay isang malaking pressure. Noong 1994, kahit hindi pa krisis, mayroon ng pangamba sa seguridad sa trabaho, lalo na sa mga maliliit na kumpanya. Binalikan nila ang kura paroko, si Padre Antonio. May naalala siyang isang mahalagang detalye. Noong huling bahagi ng Agosto, humingi raw ng payo si Joey. Nag-aalala siya kung magiging mabuting ama ba siya, kung kakayanin ba niyang suportahan ang kanyang pamilya. Isang normal na alalahanin, ngunit sabi ng pari, kakaiba ang kanyang seryosong mukha noon. Tahimik siya at tila malalim ang iniisip. Isinaalang-alang ng mga investigador ang kultura noon. Ang mga lalaki ay hindi sanay maglabas ng kanilang mga problema sa pag-iisip. Ang padre de pamilya ay inaasahang maging matatag. Posibleng pasan-pasan ni Joey ang isang mabigat na dalahin ng mag-isa. Pagkalipas ng 2 linggo, wala pa ring pag-usad ang kaso. Imposibleng magpakamatay ng walang bangkay o suicide note. Imposibleng maglayas ng walang dalang gamit.
Pinalaganap na ang impormasyon sa buong bansa, naging laman ng balita ang kanyang pagkawala. Maraming tips ang dumating, may nakakita raw sa Batangas, mayroon sa Quezon, ngunit lahat ay maling akala. Ang kaso ni Joey ay dahan-dahang nabaon sa limot. Ika-6 na kabanata, ang 13 taon ng paghihintay. Oktubre 15, 1994, isinilang ni Isa ang kanilang panganay na anak na lalaki. Malusog at may timbang na 3.2 kilogram. Pinangalanan niya itong Angelo. Nais sana niyang kasama si Joey sa pagpili ng pangalan, ngunit hindi na siya makapaghintay. Pagkatapos manganak, ilang araw na hindi nagsalita si Isa. Yakap niya ang sanggol habang tahimik na umiiyak. Ang sandaling pinakahihintay niya ay dumating, ngunit wala ang kanyang asawa. Opisyal na naging cold case ang pagkawala ni Joey. Si SPO2 Peña ay nalipat na sa ibang departamento. Mag-isang pinalaki ni Isa si Angelo, patuloy na umaasa. May mga nagsasabing mag-asawa na siyang muli, ngunit ang sagot niya ay palaging isa, hihintayin ko si Joey. Lumipas ang mga taon. Dumating ang 1997 Asian Financial Crisis, naging mas mahirap ang buhay. Nagtrabaho si Isa bilang kahera sa isang grocery at tagalinis sa isang opisina para maitaguyod si Angelo. Sa pagdating ng internet noong 2000s, natuto siyang gumamit nito at sumali sa mga online forum para sa mga nawawalang tao. Nag-post siya ng litrato at kuwento ni Joey. Maraming nakisimpatiya, ngunit walang konkretong impormasyon. Noong 2001, pumasok si Angelo sa elementarya. Sa unang araw ng klase, siya lang ang kasama ang ina, habang ang iba ay may ama't ina. "Ma, nasaan si Papa?" tanong ng bata. "Malapit na siyang umuwi, anak. Maghintay lang tayo," ang laging sagot ni Isa. Noong 2003, lumipat sila ng bahay. Hindi na niya makayanan ang mga alaala sa dati nilang apartment. Bago umalis, iniwan niya ang kanilang bagong address at contact number sa lahat ng posibleng lugar na maaaring puntahan ni Joey kung babalik ito. Paglipas ng 10 taon noong 2004, muling nabuhay ang interes ng media sa kaso, ngunit wala pa ring bagong impormasyon. Si Angelo ay lumalaki na at naiintindihan na ang kanilang sitwasyon. "Ma, bigla na lang nawala si Papa bago ako ipanganak. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta," paliwanag ni Isa sa anak. Noong 2007, 13 taon na ang nakalipas. Isang araw, napadaan si Isa sa dati nilang lugar. Nakatakda na itong gibain para tayuan ng bagong kondominium. Isang mapait na pakiramdam ang kanyang naramdaman. Ang huling lugar kung saan sila magkasama ni Joey ay malapit ng maglaho. Kasama ang 10 patasin, taong gulang na si Angelo, binisita nila ang apartment sa huling pagkakataon. Walang laman at abandonado na ito. Tumayo sila sa harap ng pinto ng dati nilang unit. Ang pinto kung saan huling lumabas si Joey. "Dito po ba talaga nawala si Papa?" tanong ni Angelo. Tumango si Isa. "Oo anak, isang madaling araw, bigla na lang." Ika-7 kabanata, ang liham mula sa loob ng pader. Hulyo 23, 2007. Maingay ang mga makinarya sa dating residential compound sa Carmona. Giniba na ang mga luma at abandonadong gusali. Bandang 10:10 ng umaga, sa 4th floor ng dating gusali nila, may napansin ang foreman na si Mang Lito. Habang winawasak ang pader ng sala ng Unit 403, may nakita siyang isang puting bagay sa loob ng guwang na pader. Akala niya'y basura lang. Ngunit nang tingnan niya ng maigi, isa itong sobre na nakabalot sa plastik at lumang dyaryo. Nakatago ito sa loob ng pader sa loob ng 13 taon. Itinigil ni Mang Lito ang trabaho at ipinagbigay alam sa kanyang supervisor. Ang protocol ay i-report ito sa pulis. 1:00 ng hapon, dumating ang mga pulis. Ang bagong investigador na si PO3 David Garcia ang humawak sa kaso. Dinala ang sobre sa istasyon para suriin. Nakasulat sa labas nito, sa isang maayos na pagkakasulat,
para kay Isa. Agad na naisip ni PO3 Garcia na maaaring konektado ito sa pagkawala ni Joey Cruz nang 20 na ang nakalipas. 4 ng hapon, tinawagan si Isa. May natagpuan po kaming liham na posibleng para sa inyo. Maari po ba kayong pumunta rito? Nanlamig ang buong katawan ni Isa. Dumating na ba ang sagot sa 13 na taon niyang paghihintay? Sa istasyon ng pulis, ipinakita sa kanya ang sobre. Nang makita niya ang sulat kamay, bumuhos ang kanyang mga luha. Sulat kamay po, yan ni Joey. Sigurado po ako. Ngunit bago basahin, kailangan muna itong dumaan sa forensic analysis. Noong Hulyo 26, lumabas ang resulta. Ang sulat kamay at fingerprints ay kumpirmadong kay Joey Cruz. Ang papel at tinta ay tinatayang mula pa noong 1994. Walang duda, ipinatawag muli si Isa para basahin ang liham. 3 pahina ang liham. Ang una ay puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad kay Isa. Ang ikalawa ay mga habilin para sa kanilang magiging anak. Ang ikatlo ay ang paliwanag kung bakit niya kailangang gawin ang desisyong iyon. Inamin ni Joey sa liham na matagal na siyang dumaranas ng matinding kalungkutan at pagkabalisa, isang kondisyon na kilala ngayon bilang depresyon. Ang pressure ng pagiging ama, ang problemang pinansyal at ang mga sintomas ng depresyon na hindi pa gaanong naiintindihan noon ay nagpahirap sa kanya. Ang mas nakakagulat, ilang buwan na pala niyang pinaplano ang kanyang pag-alis. Isinulat niya na ayaw na niyang maging pabigat pa sa kanila. Kinwenta pa niya ang makukuhang insurance at ipon para masigurong may magagamit sila sa pansamantala. Sa huling bahagi ng liham, may pahiwatig kung saan siya pupunta. Hahanap ako ng isang tahimik na lugar kung saan walang makakahanap sa akin. Pinili ko ang kalaliman ng dagat para walang maiwang bakas. Nais niyang hindi maging dagdag na pasakit sa pamilya ang kanyang kamatayan. Pagkatapos basahin ang liham, natulala si Isa. Nasagot ang lahat ng kanyang tanong, ngunit napakasakit tanggapin. Ang asawang pinakamamahal niya ay nag-iisa palang lumalaban sa ganoong kadilim na problema. Binasa rin ni Angelo ang liham. Hindi man niya lubos na maintindihan, naramdaman niyang mahal na mahal sila ng kanyang ama. Patay na po ba talaga si Papa? Tanong niya. Mapait na tumango si Isa. Sinubukan ng mga pulis na hanapin ang posibleng lugar, ngunit pagkalipas ng 10 taon, imposible na ito. Opisyal na isinara ang kaso bilang pagpapakamatay. Ang misteryo ng pagkawala ni Joey Cruz ay nalutas na, ngunit para sa pamilya, ito ang simula ng panibagong yugto ng pighati. 8 kabanata. Ang pagbuo sa katotohanan. Sinuri ni PO3 Garcia ang lahat ng anggulo. Bakit sa pader itinago ang liham? Kung magpapakamatay siya, hindi ba't mas natural na iwan ito sa lugar na madaling makita? Ayon sa isang psychologist na kinonsulta, si Dr. Elena Santos, si Joey ay nagpakita ng klasikong sintomas ng depresyon sa mga lalaki noong 1990s, isang panahon kung saan ang mental health ay isang tabu. Ang pagtatago ng liham sa pader ay simbolo ng kanyang matinding panloob na laban. Sa isang banda, gusto na niyang tapusin ang lahat, pero sa kabilang banda, ayaw niyang saktan ang kanyang pamilya. Ang pagtatago nito ay ang kanyang huling pag-aalinlangan, isang maliit na pag-asa na baka magbago pa ang isip niya at makabalik para kunin ito. Binuo ng mga investigador ang huling sandali ni Joey. Madaling araw ng Setyembre 16, 1994, pagkatapos magbanyo ni Isa, tahimik siyang bumangon. Isiniksik niya ang inihanda ng liham sa siwang ng pader. Ang kaluskos na ito, ang marahil narinig ni Isa sa kanyang panaginip. Pagkatapos, nakapambahay. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan at naglakad papalayo sa dilim. Ang kaso ni Joey Cruz ay nag-iwan ng malalim na aral sa lipunan. Ang kahalagahan ng mental health awareness, lalo na sa mga kalalakihan na inaasahang maging matatag sa lahat ng oras.
6 na buwan matapos matagpuan ang liham, noong Enero 2008, nagdaos ng isang memorial service sina Isa para kay Joey. Walang bangkay, ngunit nagtipon ang mga kaibigan at pamilya para alalahanin siya. Ang 20 taong paghihintay ay natapos na. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano ka nahirapan bulong ni Isa sa larawan ng asawa kung naging mas mapagmatyag lang sana ako. Si Angelo, 15 taong gulang na, ay dumaan sa isang mahirap na yugto. Ngunit kalaunan, sinubukan niyang unawain ang desisyon ng kanyang ama. Nagsimula siyang mag-isip, gaano kaya kabigat ang pinagdaanan ni Papa? Sinimulan ni Isa ang isang bagong buhay sa edad na 40. Para sa kanya, hindi na sayang ang 20 taong paghihintay. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang grupo na tumutulong sa mga pamilya ng mga nawawalang tao. Huwag kayong maghintay ng 13 taon tulad ko, payo niya, pero huwag din kayong basta-basta susuko. Si Angelo naman ay nag-aral ng psychology sa kolehiyo. Pangarap niyang tulungan ang mga taong tulad ng kanyang ama. Ang kwento ni Joey Cruz, isang ordinaryong padre de pamilya na nilamon ng kalungkutan ng mag-isa, ay nagwakas na. Ngunit ang mensahe nito ay nananatili, walang sinuman ang dapat magdusa ng mag-isa. Naway matuto tayong makinig, magbahagi ng ating mga pinagdadaanan at huwag mag-atubiling ipakita ang ating pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin. Ang iyong atensyon ang nagpapanatiling buhay sa kanilang mga pangalan. Ang iyong suporta ang nagbibigay lakas upang muling buksan ang mga nakalimutang kwento. Ito ang pagsisiyasat sa pagkawala. Salamat.